hindi United Pentecostal Church ang magliligtas sa iyo ngayon, mga kapatid. Religion is good, but religion cannot save you. Ang mga kapagligtas lang sa iyo ay ang ating dakilang Panginoong Jesus, mga kapatid. I didn't come here to lift up a denomination. I have come here to lift up a person, and that is no other than Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Araw-araw masarap ang pagkain niya. Si Lazaro pulubi, walang makain, halos mamamatay na sa gutom. Pero ang nangyari, namatay po silang dalawa, at ito po mga kapatid ang sabi. Nung namatay sila, si Lazaro ay nakapunta sa langit, at yung mayaman ay napunta sa impyerno. Verse 25, ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa dyan. Pag ikaw ay nasa impyerno, makikiusap ka kay Lord, Lord, one more chance please. Aayusin ko na yung buhay ko. Pero anong sabi ni Abraham? Binigyan ka na ng maraming pagkakataon ng Diyos. Pero ano ang ginawa mo sa iyong buhay? Last, mga kapatid, Mark chapter 8 verse 36. Praise God, praise God. Mark 8:36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Anong saysay na nasa iyo na ang buong mundo kung ikaw rin ay mapupunta sa impyerno? Gusto ko pong mangaral sa inyo sa pamagatang, don't waste your life. Amen. Don't waste your life. Yes. Pwede kang magsayang ng pera, mababawi mo naman yan eh. Pero ang buhay mo, iisa lang yan. At isang pagkakamali mo, hindi mo na mababawi pa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Taas natin ang ating dalawang kamay, habos siya kayarala. Panginoon, gawin mo ang gusto mong gawin sa oras na Amen. ito. Hallelujah. Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Let the anointing that breaks the yoke, palakasin mo ang nanghihina, pagalingin mong may karamdaman, at iligtas mo ang nangangailangan ng kaligtasan sa oras na ito. Ikaw ang kumilos ng maluwalhati sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, and everybody shout, Amen! Amen. Kamayan mo yung katabi, kanan, kaliwa, sabihin mong, don't waste your life. At malaya na tayo makaupo. Yung iba nakaupo na dahil may mga arthritis na, mga kapatid. Naintindihan natin, no? Mga tiguang, naintindihan po natin. Upo lang po kayo kung medyo masakit na po ang tuhod nyo. Praise God. Don't waste your life. Tayo ay nasa mundo na puno ng maling akala. Akala mo malapit lang. Yun pala malayo, mga kapatid. Amen. Akala mo madali lang. Mahirap pala. Akala mo matamis. Pait pala. Akala mo pera. Scam pala, mga kapatid. Akala mo lalaki. Barbie pala, mga kapatid. Akala mo mahal ka. Ginamit ka lang pala. Tayo ay nasa mundo ng maling akala. Amen. Kaya nakakatakot sumugal sa buhay. Nakakatakot nang maniwala at magtiwala, mga kapatid. Buti sana kung pera ang itaya mo, pwede mo pa yung mabawi sa sunod na araw. Pero ang buhay natin, isa lang. Amen. At isang mali mo lang, pwedeng katapusan ng lahat, mga kapatid. Tayo ay nasa mundo na puno ng maling akala. Pero huwag niyong katakutan yung mga bagay na yan. Sasabihin ko sa inyo, ano ang dapat yung katakutan? Ang katakutan yung maling akala sa lahat ay yung akala mo sa buong buhay mo, mapupunta ka sa langit. Pero nung namatay ka,
ka sa impyerno. Yun ang pinaka nakakatakot sa lahat. Ay yung akala mo ligtas ka. Akala mo mapupunta ka sa langit. Akala mo nasa presensya ka ng Diyos. Amen. Pero maling akala lang pala ang lahat. Tinapon ka sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. I'm going to tell you, mga kapatid ko, ang pinaka-importanting araw sa buhay nyo ay hindi yung araw ngayon. Ang pinaka-importanting araw sa buhay nyo ay yung araw pagkatapos mong mamatay. Alam nyo na ba kung saan kayo pupunta pag kayo'y namatay, mga kapatid? Dalawa lang po ang pupuntahan natin. Either heaven or hell. Either Jesus or Satan. And by the way, pagpunta mo doon, it will be forever. Yes, that's true. Okay lang sana. Pangalan na yung tatay Juanito. Okay lang sana kung dadalhin ka sa impyerno for 1 year. Sanay naman tayo sa init, matitiis natin yan. Okay sana kung 3 years. Pero itatapon ka, kapatid, sa impyerno forever. Imagine that. Forever. Ako na ang magsasabi sa inyo ngayong umaga, iisa lang po ang inyong buhay. Hindi po kayo pusa na sinasabi nila, siyam ang buhay. Hindi po totoo na may purgatorio, mga kapatid. Na pagkising mo, meron pang waiting line. Alam niyo yung purgatorio? Ito daw yung lugar ng mga taong hindi ganun kabait para mapalangit at hindi ganun kasama para maimpyerno. Saktong mabait lang. Kaya, gigising ka, dadalhin ka muna sa purgatorio kasi medyo mabait ka at medyo masama din. So, nandun ka sa purgatorio para ipurga yung lahat ng mga kasalanan mo. May pag-asa ka pa. I'm going to tell you, kasinungalingan ni Satanas yan, mga kapatid. Hindi po yan totoo. Ginagawa lang yan sa inyo para maging kampante kayo na gawin nyo pa rin ano ang gusto nyo. Dalawa lang po ang pupuntahan. Langit o impyerno, mga kapatid. Forever with Jesus or forever with Satan. No waiting line, no purgatory. That's why you have only one life. At yung isang buhay mo ang magde-decide saan ka pupunta pagkatapos. Amen. Come on. Hallelujah. So don't waste your life. Dahil nag-iisa lang yan, mga kapatid. Hallelujah, mga kapatid. Kahit nasa iyo pa ang lahat ng kayamanan, kasikatan, karangyaan sa mundo, ngunit sa araw ng iyong pagkamatay, napunta ka sa impyerno, ako na magsasabi sa iyo, walang kapuluhan lahat yun. Come on. As in, wala. Hallelujah. Walang saysay lahat yun. Ang buhay mo ay walang kwenta kung sa pagkatapos lang din sa impyerno ka mapupunta. It's one wasted life. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po nasasayang ang buhay mo na nabuhay ka, hindi mo naabot ang pangarap mo. Hindi sayang yun. That's true. Hindi nasasayang ang buhay mo na nabuhay ka sa mundo, hindi ka man lang naging mayaman. Hindi sayang yun. Hindi sayang ang buhay mo na nabuhay ka sa mundo, hindi mo lang natikman yung burger ng Jollibee. Hindi sayang yun. Ang sayang na buhay ay yung mayaman ka, sikat ka, marami kang sasakyan, malago ang negosyo mo, pero pagkapatay mo, sa impyerno ka lang din napunta. Sayang lang ang lahat ng pagsisikap mo. Sayang lang ang lahat ng pagpupundar mo. Come on. Alam niyo, mga kapatid, pag nasa impyerno kayo, lahat ng kinakaaliwan mo dito sa mundo, marirealize mo, wala palang kabuluhan lahat yun. Amen. Kung ang dulo ay impyerno lang din, mga kapatid. That's true. Hallelujah! Kaya kami nangangaral ng impyerno. Alam niyo ba sa Bible, si Jesus, maraming beses siyang nangaral ng impyerno. More than anyone, mga kapatid. Hallelujah! At gusto po namin sa inyo, hallelujah, iparating ang magandang balita na pwede kang makalaya doon sa pagtapon sa dagat-dagatang apoy. Hallelujah! Hindi UPC ang magliligtas sa iyo. Hindi Katoliko ang magliligtas sa iyo. Hindi Baptist ang magliligtas sa iyo. Isa lang po ang tagapagligtas. Ang pangalan niya ay si Jesus, Jesus Christ. At ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang
ang katotohanan at ako ang buhay. Walang mga kalapit sa Ama hanggat hindi ka lalapit sa akin. Because there is no other name given among heaven whereby we must be saved, but only the name of Jesus. Praise God. Hallelujah. Duruin mo. Duruin mo, no? Pastor, Yes. todo effort ka mag-gym, araw-araw ka talaga 8 hours a day, pag gano'n ka pa ng barbell mo. Okay? Pag stretching ka pa. Sabay, nagpakamacho ka lang pala, pang preparation, ma-impyerno. Mon. Anong saysay yung pagkamacho mo, impyerno ka rin pala? Gastos ka ng pera, 20,000 skincare every day. Kung ano lang, pagtanggal ng mga tagyawat, mga tigidigs, mga kapatid. Hallelujah, mga peoples. Todo gastos ka, pinaganda mo yung kutis mo, nagparetoke ka pa, yun pala, nagparetoke ka para preparation lang din sa impyerno. Anong saysay ng lahat ng yun? Kaya sabi ni Jesus, huwag mong katakutan yung papatay sa katawan mo. Ang katakutan mo, yung papatay sa iyong kaluluwa. Yung magdadala sa iyo sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Pero tingnan niyo yung mga kapatiran natin dito. May broken family. Hallelujah, maraming pinagdaanan ng pagsubok. Pero nakita mo ba ang kalungkutan sa mukha nila? Hindi. Umaapaw ang kanilang kagalakan. Dahil hindi pera ang magpapasaya sa iyo. Hindi kayamanan ang magpapasaya sa iyo. Hindi ang mga kaaliwan sa mundong ito. Praise God. Hallelujah. Si Jesus lang, mga kapatid. Ngayon, patingin-tingin kayo sa akin, patawa-tawa kayo. Yung maniniwala dyan, hindi ako makikinig dyan. Okay lang. Darating ang panahon, tatawag ka sa Panginoon. Amen. That's right. Lalo na kung makasakay ka ng sasakyan, tapos makikita mo na mababangga ka na ng truck, mga kapatid. Kahit hindi ka religyoso, mapapasabi ka, Jesus! Mapasabi ka sa Panginoon, mga kapatid. Ang nakakalungkot kasi sa tao, saka lang nila pinapahalagan yung buhay, pagpamatay na sila. Pag nasa hospital na, pag nasa kulungan na, ang kakapal ng mukha, grabe yung mga kasalanan, kalayawan sa mundo, tapos pag nagdusa na, question pa ang Diyos. Nasaan ang Diyos? Hindi nasaan ang Diyos, nasaan ka? Nasaan ka nung tinatawag ka mag-Bible study? Nasaan ka nung i-invite ka mag-church? Nasaan ka nung tinatawag kang isuko mo na ang buhay mo kay Kristo? Hindi ka nakinig. Nagpatigas ang puso mo. Tinigasan mo ang ulo mo. Mas gusto mo ang kasalanan. Hindi ka nakinig sa Diyos. You just waste your life. Hallelujah. Mabuti pa yung nabuhay ka ng maikli. Tapos pagkatapos, nung namatay ka, kasama mo ang Panginoon. That's true. Nabuhay ka nga ng 80 years, 90 years, pero hindi mo naman binigay yung buhay mo sa Diyos. Puro ka inuman. Na pagka-inom mo, mamaya napaaway ka na, napalaban ka na. Mamaya naging rapist ka na, mga kapatid. Binuwas mo sa cocaine, sa droga. Yes. Binigyan ka ni Lord ng 80 years, 90 years. Tapos pagharap mo ng Judgment Day, sasabihin mo kay Lord, Lord, please, one more chance. Kung sasagot sa iyo ng Diyos, binigyan kita ng 70 years sa buhay mo. Na hindi nga kailangan ng 5 minutes para isuko mo yung buhay mo sa akin. Hindi mo binigay sa akin. It's just one wasted life. Don't waste your life. Ilagay nyo yan sa kwarto nyo. Ilagay nyo yan, mga kapatid. Yan ang laging nagpipressure sa akin araw-araw, pastor. Lagi ko iniisip, iisa lang ang buhay. Iisa lang, mga kapatid. Kung sasabihin ko ba sa inyo na isang oras na lang ang natitira sa buhay nyo, tingin nyo ba pupunta pa kayo sa inuman? Tingin nyo ba pupunta kayo sa disco? Siguro may iba sa inyo, isang oras na lang ang buhay ko, sabihin ko na nga sa crush ko na mahal na mahal ko siya. Pero pag malaman mo na isang oras na lang ang buhay mo, hindi mo sasabihin, hindi ako iidlip kahit segundo. Hindi na ako magbibigay pa ng panahon ng babae. Anong gagawin mo? Yayakapin mo yung pamilya mo. Yayakapin mo yung papa mo. Yung mama mo, iiyak ka, sasabihin mo, gusto kong iparamdam sa'yo na mahal kita. Sorry sa mga nagawa mong kasalanan. Tapos pag may natitira ka pang 30 minutes, tatakbo ka kaagad sa church. Talapit ka kay pastor. Pastor, anong kailangan kong gawin? Natatakot ako. Isang oras na lang ang buhay ko. At alam ko may impyerno ako. Pastor, anong pwede kong gawin? Iilan na lang, pastor. Hallelujah. At pag nararamdaman mo yun,
ngayon, wala ka ng pakialam anong sasabihin ni Pastor, mga kapatid. Sabihin, sige magsisigaw, okay Pastor, magsisisi ako. Magpabautismo, sige po magpabautismo ako. Tatanggap ako. Gawin mo na ang lahat, Panginoon. Sa buhay ko dahil natatakot ako. I have only 1 hour left. Come on. No more time to play games. No more time to waste your life. Yes. Isang oras na lang. Yes. Ngayon, isang buhay lang ang meron ka. Hindi ko kayo tinatakot. Pero sige, takutin ko na nga lang kayo mga kapatid. Hallelujah. Itong tanong ko sa inyo, sigurado ka ba na buhay ka pa bukas? Come on. Sa daming pangako ni Lord sa Bible, umaabot ng 8,000, wala ni isang pangako si Lord na nagsabi, gumising ka dahil buhay ka pa bukas. Wala. Ang sabi nga ng Bible, huwag mong ipagyabang ang iyong bukas dahil hindi mo alam ang pwedeng mangyari. Bata pa ako, matagal pa ako mamatay. Ang daming mga bata pa lang namatay na. Tatay ko, siyang sila magkakapatid. Siya ang pinakabunso sa magkakapatid ng mga pastor. Siya yung unang namatay. Ang dami namang ibang kuya. Inuna pa talaga yung papa ko na bunso. May pinsan ako, si Michael Pestaño, anak ni Pastor Cesar. Siya ang pinaka-healthy sa amin talaga. Fit. Lagi nagja-jogging araw-araw. Lagi nagji-gym, lagi nagba-basketball. Ang ganda ng katawan. Hindi kumakain ng chichirya at gulay. Bang! Namatay! Pero yung mga pinsan ko na chichirya ng tataba, mga kapatid, ayun, buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Bakit kaya gano'n, no? Dahil yung mga mababait na tao, pinukuha agad ni Lord. Pero yung mga masasama, nandito ngayon. Buhay na buhay. Alam niyo kung bakit? Biyaya yan ng Diyos. Sabi kasi ni Lord, pagpatayin kasi kita ngayon, mag-iimpyerno ka eh. Ayokong ma-impyerno ka. Bibigyan pa kita ng buhay. Tanggapin mo na ako! Tanggapin mo na ang Diyos! Talikuran mo na ang kasalanan, kapatid! Talikuran mo na ang droga! Talikuran mo na ang kamunduhan! Ibigay mo na ang buhay mo sa Diyos! Dahil iisa lang ang buhay! Ibigay mo na yan sa Diyos! At ang pangako ng Diyos, lahat ng lalapit sa akin, hindi ko tinatakwin. Walang sinasabihan si Lord na pag lumapit sa kanya, kakadiri ka. Makasalanan ka, ayoko sa'yo, naninigarilyo ka. Wala mga kapatid, lahat ng lumalapit sa Panginoon, niyayakap ng Panginoon ang maigpit. At yung habang umiiyak ka, Lord, sorry sa nagawa ko. Sorry sa mga oras na sinayang ko. Pero anong sasagot sa'yo ni Lord? Hindi na importante yan. Ang importante sa akin, yung anak kong nawala, ngayon nakabalik na siya. My son that was lost, but now he's found. Hallelujah. Tingnan niyo yung mayaman na binasa natin sa story, mga kapatid. Gara ng damit niya. Hallelujah. Araw-araw party ang buhay niya. Pogi pa siya, mga kapatid, katulad niya, mga kapatid. Nasa kanya na ang lahat. Ang saya, mga kapatid, ng kanyang buhay. Para bang langit for a while. Pero nung namatay siya, mga kapatid, napakamamahalin ng kanyang funeral service. Paano niyo malaman na mayaman yung namatay? Pag nag-hire ng mga taga-iyak. Amen. Yun, mga kapatid. Hallelujah. Nung mayaman namatay, may nag-hire. Pero si Lazarus, nandun, mga kapatid, pulubi na mamalimos. Walang pumapansin sa kanya, wala siyang bahay, tinalikuran na siya ng mga kamag-anak niya, walang nakakilala sa kanya, gutom na gutom siya, nangangarap siya kahit yung mga hulog-hulog lang, ng mga mumu, galing sa lamesa, okay na yun para makakain sa akin. Puro sugat yung kanyang katawan, dinidilaan ng mga aso yung sugat, mga kapatid. Mabaho siya, nangangamoy siya. At nung namatay si Lazaro, wala man lang may pake, walang nag-conduct ng funeral service sa kanya, para na siyang patay na pusa na sinipa lang doon sa gilid yung kanyang katawan, mga kapatid. Amen. Si Lazaro pulubi. Si Lazaro hindi sikat. Si Lazaro walang kayamanan. Si Lazaro namatay sa gutom. Pero huwag kang mag-stop doon. Hindi doon natatapos yung kwento. Dahil sa pagkamatay ni Lazaro, yung mga anghel
sa langit, nagbabaan, mga kapatid. Hallelujah. At sinabi, Lazaro, sinusundo ka na ng ating Panginoon. Excited ka na. Kita nyo, hindi siya kilala sa lupa, pero kilala siya sa langit. Yun ang pinaka-importante, mga kapatid. Hindi ka man kilala sa lupa, pero importante kilala ka sa langit. Amen. That's right. Hallelujah. Siguro yung mga pangalan natin ay Dorothy. Napagandang pangalan. Maaaring yung pangalan natin hindi malagay sa billboard, hindi tayo malalagay sa news, hindi tayo malalagay sa social media. Pero ang pinaka-importanting pwedeng mangyari sa pangalan mo ay ito. Pag naukit sa aklat ng buhay. Okay lang wala sa TV yung pangalan ko. Okay lang hindi kilala ang pangalan ko sa UPC. Okay lang wala ang pangalan ko sa General Conference. Importante, my name is written in the book of life. And that's the only time that I would say my life was never wasted. Pero tignan nyo, nung yung mayaman ang namatay, akala niya may anghel na susundo sa kanya. Wala. So, demonyo daw ang sumundo sa kanya. Diretso siyang tinapon sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, hindi po biro-biro ang ginagawa natin ngayon. Kaya po namin kayo inimbitahan dito. Hindi para bigyan lang kayo ng mga mababaon yung pauwi. O para lang may makita kaming tao. Nandito kayo dahil gusto namin sabihin sa inyo, totoong may impyerno, kapatid. Totoong may dagat-dagatang apoy. Alam niyo ba gaano kainit sa dagat-dagatang apoy? Hallelujah! Gaano kainit sa impyerno? Yung mayaman nakiusap siya. Kahit mag-dip lang daw ni Lazaro yung daliri niya sa tubig. At ibigay sa kanya kahit ganun lang. Sabi nung mayaman, kahit ganun lang sapat na. Ganun katindi yung init, mga kapatid, sa impyerno. Kahit konting patak lang ng tubig, please. Dahil grabe yung torment, grabe yung anguish, grabe yung pagdurusa dito. Alam niyo, yung pinaka-nakakatakot sa impyerno, hindi lang yung init eh. Yung lalamunin ka ng mga alaala mo. Yes. Maalala mo, anong ginawa mo sa buhay mo. Binigyan ka ng Diyos ng mahabang panahon. Hindi ka lumapit sa Kanya. Hindi ka naniwala. Hindi ka tumawag sa Kanya. Mas gusto mo pa rin yung kasalanan at kamunduhan, mga kapatid. Hallelujah. At alam nyo ba, nung si Lazaro ay nasa impyerno, meron siyang request. Alam nyo anong request niya? Pwede ba ipadala mo si Lazaro sa mga kapatid ko at ipangaral ang impyerno? Sabi ng mayaman, alam ko na pag mamatay ang mga kapatid ko na hindi makakilala sa Diyos, may impyerno sila. At sabi ng mayaman, ayoko ng family reunion dito. Anong pakiusap nung nasa impyerno na mayaman? Magpadala ka ng mga ngaral. Hindi ng komedyante. Hindi ng politiko. Hindi ng entertainer. Hindi natin kailangan ng tatayo dito sa pulpito at alam nyo, okay lang yan. Hindi natin kailangan ng gano'n, mga walang backbone to preach the truth of the Word of God. Mga ngaral na habulan ay pera. Mga ngaral na habulan ay kasikatan at validation ng tao. Hindi natin kailangan ng ganyang preacher. Hindi natin kailangan ng motivational speaker, inspirational speaker, or life coach. Ang kailangan natin, pastor, ay yung tatayo dito sa pulpito at sasabihin ng walang takot kung hindi nyo tatanggapin ang ating Panginoong Jesus. Ikaw ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Harsh yan, pero totoo yan. Glory to God. Kasi ang totoong pagmamahal ay pagsasabi ng totoo. Pag hindi mo sasabihin yung totoo sa tao, hindi mo siya totoong mahal. At sasabihin mo yung totoo, kahit masakit, kasi mahal mo siya.
Hindi pagmamahal na bigyan mo lang ng pera yung tao. Pwede mo naman ibigay yan ng hindi galing sa puso mo eh. Hindi pagmamahal yun na bigyan mo lang ng mga kahit anong bagay. Ang tunay na pagmamahal ay sabihin mo ang totoo. Kaya doon nakikiusap yung mayaman, please, magpadala ka ng mga ngaral na magsasabing may impyerno. Sobrang init ng impyerno. Siguro kung ako yung mayaman na yung makikiusap ko, huwag ka magpadala ng mga ngaral na puro papogi lang. Huwag ka magpadala ng mga ngaral na puro lang pakyut. Huwag ka magpadala ng mga ngaral na duwag sabihin yung totoo. Huwag ka magpadala ng mga ngaral, hallelujah, na maraming inaalala. Magpadala ka ng mga ngaral na sasabihin ang totoo, mga kapatid. Kaya gusto ko pong sabihin sa bawat isa, any minute now, pwedeng bumalik na ang ating Panginoon. Any moment now, pwede nang bumalik ang Panginoon. Ibigay mo na ang iyong buhay sa Diyos, kapatid ko. Hanggat may oras pa, hanggat may hininga ka pa, hanggat may lakas ka pa, magsisi ka na sa iyong kasalanan. Tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Tanggapin ang kanyang banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. At pangako ko sa inyo, pag maglilingkod kayo kay Jesus, hindi na kayo takot mamatay. Alam niyo bakit takot kayo mamatay? Hindi naman dahil yung kamatayan mismo eh. Takot ka dahil hindi mo sigurado anong mangyayari sa iyo pagkatapos mong mamatay. Pero tingnan niyo yung mga apostles. Alam niyo ba si Apostle Pablo? Pinugutan siya ng ulo. Pero gabi, bago siya pugutan ng ulo, nagsulat muna siya. Alam niyo bakit siya nagsulat? Excited siyang mamatay. Sino excited mamatay? Excited mamatay. Pero si Pablo, excited siyang mamatay. So sobrang excited niya, tumitingin-tingin siya sa oras. Ang tagal naman, gusto ko nang pugutan ng ulo, gusto ko nang mamatay. Excited siya. At nung nainip siya, nagsulat na lang muna siya. Alam niyo anong sinulat ni Pablo? I have fought a good fight. I have finished my course. And I have kept the faith. Hallelujah. Pag nasa iyo ang Panginoong Jesus, kaya mo tignan ang kamatayan and say, oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? Hallelujah. Ang kamatayan, hindi ikaw ang maglalayo sa akin sa Diyos. Ikaw pa ang mag-a-usher sa akin pabalik sa aking Diyos. Kaya ako, nag-start ako mga kapatid sa ministry. I was 17 years old. Sobrang bata ako. Pasalamat kayo, hindi yun ang naabutan nyo ngayon dahil nung 17 years old ako, talagang sigaw ako ng sigaw hanggang walang katapusan, puro sigaw. Pero ngayon medyo nagmamature na tayo mga kapatid. Pero sinasabi ko, hanggat may lakas ako, ibibigay ko sa Diyos. Sisigaw ako ng sisigaw hanggat kaya ko pang sumigaw. Hindi ko naantayin mag-arthritis ako, hindi ko naantayin mag-almoranas ako, hindi ko naantayin makulong ako, hanggat may lakas ako, hanggat may tinig ako, ibibigay ko na sa Diyos. And I'm going to tell you, hindi man ako ganun kayaman, hindi ako sikat, but I can tell you, my life is not wasted when I give it to Jesus Christ, mga kapatid. Hindi sayang ang buhay kung ibigay mo sa Panginoon. Hallelujah. Bakit? You know this world is not your home. Amen. Excited ka bang mamatay dahil gusto mo nang makasama ang Panginoon. Amen. Pag sira yung iPhone na cellphone mo, sino ang the best na nakakaalam mag-ayos dyan? Yung iPhone or Apple company, mga kapatid. Pag yung Toyota ay may sira, mga kapatid, Toyota na sasakyan may sira, ang Toyota company ang nakakaalam paano ang the best way na maayos yan ulit. Bakit? Sila ang lumikha. Pag sira ang buhay mo, bakit ka sa droga pumupunta? Kaya ng testimony ni sister, bakit sa bar ka pumupunta? Bakit kay Ginebra? Bakit kay San Miguel ka pumupunta? Bakit kay Yossi ka pumupunta? Ang makakaayos lang ng buhay mo ay yung nagbigay ng buhay mo, mga kapatid. Bumalik ka sa lumikha sa'yo. Siya ang nakakaalam ng lahat. Bawat specs, bawat features mo, siya ang nakakaalam ng lahat. Ang sirang buhay, ang makakaayos lang ay yung lumikha. Amen. That's right.
Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya yung mayaman, kahit ang yaman-yaman niya sa mundo, na impyerno siya, it's a wasted life. What profit for a man if he gain the whole world Yes. and lose his own soul? Amen. Bakit mo pa kailangan i-gain yung whole world kung pwede mo namang i-gain yung creator of the universe? Bakit mo pa hahabulin yung mundo kung nasa iyo naman yung Diyos na lumikha ng mundo, mga kapatid? Lapit na ako matapos. Pero tingnan niyo si Lazaro. Pulubi siya, walang bahay, walang tirahan, walang kamag-anak, parang walang nagmamahal sa kanya. Pero hindi alam ni Lazaro, sikat na sikat siya sa langit. Inaabangan siya. At napunta si Lazaro sa langit. Alam niyo ba ang meaning ng name na Lazaro? God help him. Hallelujah. Spiritually speaking, tayo rin ay mga Lazaro. Pulubi tayo spiritually. Makasalanan tayo. Marumi tayo, mga kapatid. Saksakan ng ating kasamaan. Pero isa lang ang dahilan bakit tayo mapupunta sa langit. Alam niyo kung bakit? Tinulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya tayo napunta sa langit. Hindi ikaw ang nakatagpo sa Diyos. Ang Diyos ang nakapagtagpo sa iyo. Hindi ikaw ang nakasumbong sa Diyos. Ang Diyos ang naghanap sa iyo. Nung panahon na wala kang pakialam. Nung panahon na ini-ignore mo siya, binabasted mo siya, walang sawang kumatok ang Diyos sa pintuan ng iyong puso. Araw-araw kang nililigawan, araw-araw kang inaabot, araw-araw kang kinakausap. I believe, Pastor, pagdating natin sa langit, hindi tayo tatayo doon, sasabihin natin, wow, nasa langit ako! Spiritual kasi ako eh. Come on. Wow, nasa langit ako! Pala pray kasi ako eh. Wow, nasa langit ako kasi fasting ako palagi. No? I believe, pagdating natin sa langit, iyak ka lang ng iyak. Iyak ka lang ng iyak, mga kapatid. Alam mo bakit ka umiiyak? Kasi alam mo, hindi mo deserve. Yes. Alam mo, hindi ka karapat-dapat doon, mga kapatid. Alam mo na ang dami mong pangako sa Diyos na hindi mo tinupad. Ilang beses mong binastos ang Diyos, ininsulto ang Diyos, pero hindi sumuko ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Niyakap ka niya sa iyong karumihan at inibig ka niya. Hallelujah! Saksakan ka man ng kasamaan, sukdulan ang biyaya ng Diyos. Kaya pagdating sa langit, ang sabi ng Biblia, pupunasan ng Diyos ang luha sa ating mga mata. Kasi alam natin, Lord, it's all by your grace. It's all by your mercy, O God. Hallelujah! Thank you, Kung Lord. meron mang isang dahilan na mapapalangit ako, isa lang po. Biyaya lang yun ng Diyos. Sa mga kapatid ko, don't waste your life, mga kapatid. Yes, yes. Ako na ang magsasabi sa inyo ngayon, pagtatanggapin niyo si Kristo sa oras na ito, mabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus, at makatanggap ng Espiritu, kahit mamatay ka mamaya, sa langit ka mapupunta. Praise God! Hallelujah. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil tinanggap mo si Kristo. At ano ang trabaho ni Kristo? Tagapagligtas. Pupunta ka sa langit, kapatid. Ang gospel ay hindi turuan ka paano maging mayaman. Ang gospel hindi turuan ka paano maging tanyag. Ang gospel ay turuan ka paano i-prepare ang buhay mo sa eternity na paparating, mga kapatid. Oh, God. Don't waste your life. Give your life to the Lord right now. It's better to live a wounded life than a wasted life. Kaya namin kayo bigyan ng listahan ng mga taong mayayaman tanyag, pero ano nangyari? Nagpakamatay, depressed, malungkot. Kahit umaapaw yung pera nila sa bangko, ang sabi nila, ang lungkot ng buhay. Bakit? Kahit may pera ako, hindi ko kayang maging masaya. Oh, come on. Pero marami kaming mapapakilala dito. Maaring tuyo lang ang ulam, masarap naman ang tuyo. Amen? Lechon manok, masaya na kami, mga kapatid. Hindi kayamanan, hindi kasikatan. Pero pagkasama mo, umaapaw ang kagalakan sa kanilang buhay at sa kanilang puso.
Bakit ganon? Isa lang po ang dahilan. Hallelujah. Nasa kanila si Jesus Yes. Christ. Yes. Yes. I remember that old song, yung lumang kanta, sabi doon, the world will try to satisfy that longing in your soul. You may search this whole world over, but it will be just like before. You'll never find true satisfaction until you found the Lord. For only Jesus can satisfy